Gandang araw! Sa umagang ito, ang pag-uusapan natin ay kung paano gumawa ng Google Survey Form. Punta lang po kayo kay Google. Pagkatapos, punta po kayo sa inyong Google Drive. Pagdating po kay Google Drive, press nyo po itong New. Lalabas po si More. Pagdating po kay More, punta kayo sa Google Forms. Sa Google Forms, may dalawang klase po. Meron pong blank form at meron din pong template yung buo na. Pero ang pag-uusapan natin ay paano gumawa ng blank form. Sa paggawa po ng blank form, ito pong untitled form, click nyo lang po, i-type nyo po yung kung ano po yung title po ng inyong survey. Lagyan nyo po ng description kung gusto po ninyo, depende po sa inyo kung ano pong gusto nyo isulat dyan. Tapos punta po kayo sa untitled question. Usually, ang unang tanong po sa survey ay ang pangalan. Type po ang pangalan. So, ngayon po sa pagsagot, hindi po siya multiple choice, kaya punta po tayo dito. Short answer. I-click nyo po itong required para ibig sabihin, hindi po siya pwedeng ipasa nang hindi po yan nasasagutan. Sa pagdagdag naman po ng panibagong tanong, click nyo lang po itong yan. Tapos punta po ulit kayo sa question. Halimbawa po, edad naman. So, ang kailangan po dito, ang sagot ay number. So, short answer po dapat. May number po dyan. Pwede kayo mamili kung number ang gusto nilang isagot or text or kung gaano lang po kahaba yung pwede nilang isagot. Tapos, ganoon naman po dito, pwede nyo pong ilagay kung age 5 to 8, yung mga ganun po, pwede po yon. Tapos, add po kayo ulit ng panibagong tanong, kaarawan. Yan. So, dito po kayo ulit sa, click nyo po ito, dahil hindi po siya multiple choice, press nyo po yung date. Pwede pong isulat dito, mag-type, pwede rin pong i-click ito para po doon. Tapos, halimbawa po nagkamali kayo, si kaarawan dapat po ay mauna sa edad. Nakita niyo po ito, yan. Tuldok-tuldok na yan. Pag nakita niyo na po yung arrow na yan na pa-cross, i-drag niyo lang po papunta doon. Left click lang po, ayan. Tapos, ganyan na po. Gusto niyo pong magdagdag naman ng title. Click niyo lang po ito, add title and description. Ayan, may add title na po kayo. Halimbawa, panibagong tanong na naman po yan. Ngayon, halimbawa nagkamali kayo, hindi pala dapat yan. Click nyo lang po itong delete. Ayan. Kung halimbawa naman po ito, gusto nyo siyang i-duplicate. Ayan. Gusto nyo pong ulitin yung tanong na yan, press nyo lang po yung duplicate. Press nyo lang po yung duplicate. Ayan. So, dalawa na po sila. Tapos, ganun po, idadrag nyo po siya. Ganun po ulit, itong tuldok-tuldok, dadrag nyo po kung saan nyo po gustong mapunta. Halimbawa, dyan nyo po siya gusto mapunta. Ngayon po, halimbawa, nagkamali po kayo, delete lang po ulit. Tapos, add na po kayo ng panibagong tanong. Halimbawa po ito, yes, tanong po siya. So, ang una pong pwedeng pagpilian ay oo. Pwede rin naman pong hindi. Ayan po, di ba? Ganyan po ang pagpipilian. So, multiple choice na po siya. Ngayon, kung halimbawa tapos na po kayo, pwede po kayo mag-preview. Ito po ang preview. Ayan, required yung may asterisk. May asterisk, ito wala. Ito wala rin po, hindi nalagyan. So, pwede po nating i-edit yan mamaya. Ito po yung submit. Pag sinubmit siya, tapos na ang pagsagot. Pero dahil nagkamali mo nga po kayo, punta lang po kayo dito. Oh. Yan sa edit this form. Yan. Babalik po kayo dito. Tapos, so wala po siyang asterisk itong kaarawan. Lagyan natin ng asterisk. Ayan. Punta lang po kayo dito sa required. Ayan. Ganon din po yung sa edad. Punta po kayo ulit dito. Ayan. Press nyo lang po. Ayan. Required. Para hindi po siya pwedeng i-submit ng wala pong sagot yon. Ayan. So, ngayon, punta naman po tayo dito sa Customize Theme. Sa Customize Theme, pwede po kayo mamili. Bawa gusto nyo po, red yan. Red. Yan. Pwede rin po kayo maglagay ng image kung gusto nyo po. Close na po natin yan. Ngayon, punta na po tayo dito sa Settings. Sa Settings po, pwede po ito sa pagko-collect ng email. Hindi naman natin gagamitin yon. Tapos, limit to one response. Ibig sabihin, isang beses lang pwedeng sumagot. Tapos, ito po, kung i-click nyo po itong edit after submit, ibig sabihin, pwede po nilang i-edit yung sagot nila. Kung hindi nyo po yan i-click, ibig sabihin, pag submit po nila, tapos na. And then, punta po tayo sa presentation. Yan. Kung gusto nyo pong ipakita yung progress bar,
or i-shuffle yung question, or gawin po itong quiz, kayo po ang bahala. Sa general po, don't forget to press save. Okay po? Pero since demo lang ito, ipipress ko po yung cancel. So, ganyan po. Tapos, sa pag-send naman po, pindutin nyo po itong send para po ma-send nyo na po doon sa mga sasagot po dapat. So, hindi po tayo gagamit ng email. Ang gagamitin po natin is sa group chat. Kaya dito po tayo. Yan. Copy nyo lang po yan. And then, isend nyo po sa kung saan group chat nyo po gustong ipasagot or sa FB page nyo po gustong ipasagot or sa Twitter, kayo na po bahala. Or kung saan nyo po gusto siyang ilagay. And then, ngayon, sa responses po, ayan, makikita nyo po dito kung ilan na po yung nag-respond doon po sa inyong Google survey form. Ngayon, para po makagawa ng spreadsheet, ito lang po yan. Para makita nyo po kung ano po yung mga sagot nila yan. Create a new spreadsheet. Create po. And then, magka-create po siya ng bagong spreadsheet. Yan, makikita nyo na po yung pangalan kung sino po yung sumagot, yung kaarawan, edad, sumasang-ayon ka ba. Automatic po nandyan na. So, super dali po. Ganyan lang po. Marami pong salamat. Sana marami po kayong natutunan. God bless. Keep safe po. And thank you po ulit. Bye.